Pagkakakilala nila, this is how they know of Jesus. He is from Nazareth. He is the son of Mary and Joseph, and he is a son of a carpenter. Kasi kasama yan sa mga label eh. Ay, anak yan ni Jose, yung karpintero. Di ba gano'n naman? Ay, anak yan ni Pico, yung magsasaka. Ay, anak yan ni ganito, yung labandera, ni ganito na ganyan. Mga gano'n-gano'n, di ba? Laging merong ganong bansag. No? So, gano'n din yung bansag kay Jesus kasi gano'n yung pagkakakilala sa Kanya. Amen? So, they only knew the human side of Jesus. Yun lang ang alam nilang side. Pero hindi nila alam na He is divine and He is from the divine. No? They assume that since they know His earthly origin, He can't be the Messiah. Dahil nga, from Galilee siya. So, nandun talaga yung doubt nila. Talaga bang siya ang Messiah? Eh, taga-Galilea siya eh. No? He can be the Messiah. However, Jesus is pointing out that His true origin is heavenly and not earthly. Doon talaga siya galing. No? Again, nagkatawang tao lang siya. No? Many people today also know Jesus. Kilala ko na si Jesus, yung sinasabi nilang tagapagligtas. Napako yan sa krus, ganyan-ganyan, bla bla bla. Alam mo ba kung ano yung dahilan kung bakit kailangan niya gawin yun? Diba? So, yun yung alam ng marami pa rin hanggang sa ngayon. Kung paano natin i-relate tong story na to sa buhay natin today is that marami, they know of Jesus. Alam nila yung ginawa. Siya yung napako sa krus, di ba? Mga ganun-ganon. Siya yung nakiklaim na anak siya ng Diyos, bla 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 bla. Pero bakit niya nga ginawa yan? Di ba? Sino pa mga nakakalala? Napag-aralan na natin yan, di ba? They know the name, they heard His stories, but they don't truly know Him as Lord and Savior. At yun nga talaga yung ginagawa natin at dinidiscover natin dito. Kung bakit siya natin tinatanggap ngayon as our Lord and Savior. Yung part ba na yan, malinaw na sa atin? Malinaw sa lahat? Amen.